ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunitan ng ating inang simbahan, si Papa San Leon, pantas ng simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin, matutunawa tayo sa kanyang halimbawa na iniwan niya sa atin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Pagdasal din po natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Pagdasal natin ang kapayapaan sa Gaza. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo, kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin sa Papa San Leon at ipagkaloob mo sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito'y, naglakas loob akong magpaalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wakas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaanong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis ko. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang madarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas na ito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makatiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba na pwede rin tayong matuto sa demonyo? Na mayroon ding magandang katangian, ang demonyo, na po pwede nating tularan bilang mga tagasunod ni Kristo. Oo po. At yan ang isa sa mga sinasabi sa atin ng ating narinig na Ebanghelyo kung saan may talinghaga na nagkukwento tungkol sa isang Panginoon o amo na pinuri ang kanyang hindi tapat na katiwala. But first of all, kailangan iklaro muna natin na ang pinuri ng amo sa kanyang katiwala ay hindi yung pagiging dishonest o tapat nito, kundi yung pagiging madiskarte nito at porsigito. Isa-isa nitong tinawag ang mga may utang sa kanyang amo, binawasan niya ang pagkakautang ng mga ito na lumalagay ay kanyang porsyento. Sa gayon, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan na po pwedeng kumupkup sa kanya kapag pinaalis na siya ng amo niya. Galing, di ba? Madiskarte, porsigito. Parang yung kwento ng isang bakla na nung siya'y na broke na, sabihin, wala na siyang pera, wala na siyang pambayad sa rent ng bahay niya, na tinutuloy, inuupahan niya, kahit sa pagkain, ang bili na lang ay nahirapan pa siya. Ganito ang naging diskarte niya at pinagsikapan niya. Sa isang pageant daw ay kinausap niya ang isang candidate. Ang sabi niya sa kandidata, alam mo anak, ang ganda-ganda mo at nanangkinip ako, ikaw ang mananalo. Hindi pa ako pumapalya sa panaginip ko. Maniwala ka. Kaya i-relax mo ang sarili mo. Pero huwag mo sasabihin sa iba, ha? Sa atin lang muna. Hanggang sa manalo ka na. Maniwala ka. Mananalo ka. So kitang-kita naman doon niya yung relief, sigh of relief dun sa kandidata na kinakabahan na dahil sa sinabi niya. Dito na roon niya ipinasok ang mga salitang, basta, pangako mo, ibigyan mo ako ng balato, mananalo ka, maniwala ka. Sabi naman doon ng kandidata, sige ate, papalatuhan kita. Sige po, salamat ha. Ang hindi alam ng kandidatang ito, lihim din niyang
kinakausap ang iba at ang lahat pang mga kandidata. At eksaktong yun din ang sinasabi niya. Nanalo ka. Basta, balatuhan mo ako, ha? Kaya sa totoo lang, kahit sino manalo, meron siyang balataw. Galing, di ba? At yun ang dapat nating gawin. Hindi yung manloko tayo ng kapwa natin, kundi yung katulad ng sinasabi, pinapahiwatig ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, na tularan natin doon sa dishonest na katiwala. Hindi yung pagiging dishonest niya, kundi yung pagiging madiskarte at porsigido niya. Sa paggawa, of course, hindi nang masama, kundi nang mabuti na. Tingnan po ninyo ang demonyo. Napakadiskarte. Ang mga unang tao, nagkasala pa rin. Kahit sila'y nasa paraiso, ganun kadiskarte ang Diablo. At napaka-porsigido. O hindi nga ba't ilang beses siyang sinupalpal ni Kristo sa disyerto nang tuksuhin niya ng makailang beses ang ating Panginoong Jesucristo. Pero anong sinabi ng Ebanghelista? Umalis nga ang demonyo dahil natalo, pero naghanap ng ibang pagkakataon nito para tuksuhin si Kristo. No wonder, gumamit din ng demonyo ng mga taong close kay Kristo. Halimbawa, si Pedro. Kaya naman nasabihan ni Kristo si Pedro, lumayas ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. By the way, ang kinakausap niya doon, hindi talaga si Pedro, kundi ang demonyo na nangungusap at nanunukso sa pamamagitan ni Pedro sa hardin ng Getsemani. O hindi ba tinukso din si Kristo ng demonyo na iwasan na ang paghihirap sa pagliligtas sa ating mga tao? Buti na lang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, pero hindi, Ama, ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang susundin ko. Habang siya'y nakapayubay sa krus. O hindi ba tinutukso pa rin siya ng demonyo sa pamamagitan ng mga nagpako sa kanya at ng salarin sa tabi niya na nagsasabing, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung Diyos kang talaga, bumaba ka. Buti na lang, hindi niya pinakinggan ang mga ito. At yung pakiramdam ni Jesus, na siya'y para bang pinabayaan ng Ama, hindi kaya't ito rin ay tukso ng demonyo sa kanya. Kaya buti na lang ay sinabi ni Jesus sa Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Hanggang sa mamatay na nga ang ating Panginoon Jesus at muling nabuhay. Tinalo na niya ang Diablo, pinahiya na niya ang Diablo, pinaiyak na niya ang Diablo. Pero tingnan po ninyo, hanggang ngayon, dumidiskarte, nagpupursige. Ganun ang Diablo. At yun ang isa sa pwede nating tularan sa Diablo. Maging madiskarte, maging porsigido. Again, hindi naman tulad ng Diablo sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa na ng mabuti. Kasi ito yung sentimiento ni Kristo na sinabi niya, lalo na sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, na kung ipaparaphrase ko, ay ganito ang kanyang sinasabi, ay buti pa ang Diablo ang kalabang ko at mga minions nito, madiskarte, mapaggawa ng paraan at pursigido, pinagsisikapan ang paggawa ng paraan at hindi tulad ng mga followers ko. Hindi na mapaggawa ng paraan, hindi na maparaan, madali pang panghinaan ng kalooban. Ay, nakaw, mapapasana all na lang ba talaga ako? Parang gano'n ang sinasabi ni Kristo. O di ba totoo naman, napakabilis at napakadali natin gumawa ng paraan. Halimbawa, para makipag-outing, o kaya manood ng concert, kahit biglaan. Kaysa sa tayo pumunta ng simbahan, na alam naman natin nakaset na dapat yung linggo yan. Mas tinatangkilik at mas pinakakalat natin ang mga thoughts, ang mga videos na makamundo sa social media kaysa sa mga bagay na makatiyos. Mas iniisip natin ang sasabihin ng tao, hindi ng Diyos. Mas interesado tayo sa salita ng tao at hindi sa salita ng Diyos. At sa buhay ng tao at hindi sa buhay ni Jesus. Mas marami tayong naiisip, nagagawa at nasasabi, kasalanan o kalokohan sa halip na kabutihan. At ilan sa atin, ang tulad ng hindi tapat na katiwala, na nagawang mag-give up ng pera niya para makapag-gain siya ng kaibigan niya. O marami sa atin ang mag-give up ng kaibigan para lamang sa pera. Huwag naman saan. Kaya tama yung sentimiento ni Kristo sa Ebanghelyo na ang mga makamundo, makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makatiyos. At yan po ay dapat na ikalungkot o hindi man ikahiya natin bilang mga tagasunod niya. Sapagkat hindi tayong mga makadiyos ang dapat kumuha ng good points sa mga makamundo. It should be the other way around. Sila ang dapat sa ating makakuha ng mga magandang punto. And so, when we are trying to get some good lesson from a bad or worldly person, there is definitely something wrong. Ibig sabihin nun, may kulang sa atin. Ibig sabihin nun, meron sila na wala tayo. And in this case, yung pagiging madiskarte at porsigido. Tapos magtataka tayo kung bakit mas mabilis na sumama at maging makasalanan
ang mundong ito kaysa maging mabuti ito. Iwan na iwan tayo. Tayo nga po mismo na makadiyos na sana sometimes, mas nagiging worldly pa tayo kaysa godly. Sapagkat mas dumidiskarte tayo at nagpupursige sa mga bagay na makamundo kaysa mga bagay na makadiyos. Talagang mapapasana all na lang ang Diyos. Huwag naman sana. Experience will tell us na kapag meron tayong mahal sa buhay na napapasana all tungkol sa isang bagay na pwede naman nating ibigay, kaya naman nating ibigay, o dapat naman din nating ibigay, o di ba't gumagawa tayo ng paraan upang ito ay maibigay? Well, more than 2,000 years ago, ay napasana all na ang Diyos para sa atin. Napasana all ay maligtas lahat tayo para dito dahil tayo'y mahal niya. Dumiskarte siya. Gumawa siya ng paraan. Siya ay nagkatawang tao. At pinagsikapan niyang talaga, nagpursige siya hanggang kamatayan. Kaya sana, yung sana all niya naman ngayon, na tayo dumiskarte at magpursige sa paggawa ng mabuti, ang siya naman nating gawa ng paraan at pagsikapan na matugunan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdirima. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang may imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong Dahilan ng diringin ng Diyos ang At alam niya ang samo pinagdaan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringin ng Diyos Bigyan natin ang ang ating samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na maging madiskarte at maging mapursige sa paggawa ng mabuti. Hindi lang sa pagtatrabaho, sa pagnegosyo para sa pamilya ko, hindi lamang para sa pag-isikap sa pag-aaral, kundi yung para ako'y makapagpasensya pa, makaunawa pa, magmahal pa, magsakripisyo pa. Dahil dumarating ang pagkakataon na parang gusto kong tumigil na. Ang kinakatwiran ko'y ginawa ko na ang lahat. Pero sa totoo lang, kung magpapakatotoo lang ako, alam kong hindi pa. Dahil nandyan ka pa para tulungan akong mas magmahal, mas umunawa, mas magsakripisyo. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Na gumawa ng paraan at magsikap para sa kapatid. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo papabayaan. Inspire me, O Lord. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang upang tayo may kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ito sa inaasahan. Dahil laging may paraan kung ang Diyos ay nasa tabi mo. Lalo pat ang ninanais mo ay para sa kabutihan ng iba, hindi para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
dito lang. Kung lalapit Kung lalapit kay Jesus. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa amang una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay, Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapagpangasiwan nito'y itaguyan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay aming pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananangkulan. Kaya si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inahayag sa pangasiwa sa bayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang kisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat.
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga mahal na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos, isanusaya ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kabayanihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis sa ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon na hanggang ngayon ay gumagawa ng paraan, nagsisikap na gumawa ng paraan para sa ating kabutihan. Magantihan nawa natin kahit papaano ang kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong bayan, hiniling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamta nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ng ang mahal na mahal na Birhen ng Birhen ng Nazaret, Nazaret, ina ina ng ng pag-asa. pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liya, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatiling naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad siya nawa. Mga lapinan ng lasal na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat sa inyong mga tulong. Mabuhay po kayong lahat, lalo na ngayon, para sa misang ito ang mga kabahay natin sa ibang bansa. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of God, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do remain. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light
right near the spring. And then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there. And she wept all while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O water of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Ilang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinangihan, siya ang batong naging sandigan. Ito ang gawa ng kahanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Halina't papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na rin sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri at ipinagdarasal, sinasambahan langit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, ugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Espiritu, sa wahagi ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa, sa ibang lugar, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan. Pagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Sa unang pagbasa, dapat nating hangarin ng buong sugid ang karunungan. Madali itong makamtan ng mga tapat na naghahanap. Ang karunungan ay ang Panginoon at ang kanyang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya ay magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya. At makikita Kanya saan ka man naroon. Siya ay maamo at sasamahan Kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupulit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gulita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, dapat tayo makatagpo ng aliw sa katotohanan na pagbabalik ni Jesus. Makakamtan ng mga namatay na, ang mga bukang buhay, ang ganap na kaligtasan, ang mga namamatay ay muling mabubuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay.
Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo ay laging magtanong sapagkat di natin kalos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagpaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo!" Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman niyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pinilit ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po niyo kami!" Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw niyang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo na po ba yung habang nasa biyahe kayo, biglang nawala ng gas ang sinasakyan ninyo? Sa mga nakaranas na, ano po ang pakiramdam? Sa mga hindi pa nakararanas, palagay nyo anong pakiramdam? Siyempre mahirap. Mahirap ang tulak. Pero meron pang isang mahirap, yung kahihiyan. Habang inaakay mo yung motor mo, feeling mo, well, wag mong i-feel. Siguradong merong nag-iisip, di ba may gauge naman yan? Di ba dapat alam mo wala ng gas yan? Di ba dapat alam mo, madalas ang traffic dito, di ba dapat alam mo, bigla na lang may ibang gumagamit ng motor mo? Ba't di ka nagkakarga, hindi ng sakto, kundi ng may extra? Para may pataang ka, para hindi ka magtulak, para hindi ka mahirapan, at para huwag kang mapag-isipang, tatanga-tanga naman.
Sinabi ko po ito sapagkat sa ating ebanghelyo, narinig natin ang talinghaga ay binigay ni Kristo tungkol sa 10 dalaga na hinati sa 2 kategorya. 5 mga hangal o tanga, foolish ones, at 5 matatalino. Yung 5 ay hangal kasi alam naman nila, batay sa kanilang kultura, na ang pagdating ng bridegroom o lalaking ikakasal ay pwedeng ma-delay talaga. Ayun naman pala, bakit hindi ka nagbaon ng oil na extra? Yung ibang 5 ay matalino sapagkat bukod sa oil sa ilawan nila, nagbaon sila ng extra. Kaya, silang nakasama sa kasalan. Lesson? Huwag tatanga-tanga dyan. Sabihin mo sa katabi mo, ito ito simbahan. Hindi ito sinihan. Kaya ayusin mo yung upo mo dyan. Huwag nakatikwatro. Huwag kumakain. At yan, luhuran yan. Hindi tapakan. Sabihin mo na rin, nakita mo yung mga pintuan dito sa simbahan? Mga salamin yan. Hindi kahoy yan. Pwedeng hindi mo nakikita yan. Marami ng mga bakas ng mukha dyan. Huwag mo nang dagdagan. Pakisabi na rin, yung CR, yung toilet, ihian yon, pupuan, hindi basurahan. Naku, sumasakit na ang ulo ko sa marami sa inyo. Lahat naman tayo, kahit na ako, may angking katangahan ko minsan. Pero huwag namang dalas-dalasan. Nakakabuisit din yan. Lalong-lalo na, huwag pairalin ng katangahan sa isang mahalagang bagay na sinisimbolo ng ekstrang langis sa ating ebanghelyong napakinggan. Ano sa palagay niyo yung sinisimbolo ng ekstrang langis na yan? Na dapat ay marami tayo. Dapat may extra tayo sa pagharap natin kay Kristo. Sa pagharap natin sa kamatayan o kahit anong pagkamatay sa buhay. Palagay nyo ano? Pera? Yaman? Material na bagay? Huwag kayong sasagot ng oo. Masasabihan uli kayong syunga. Pero hindi ako magsasabi sa inyo kundi ang Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang nagsabi sa isang mayamang namatay sa Luke 12:20-21, hangal, tanga. Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang yaman mo? Ibig sabihin, huwag tayong syunga. Hindi natin madadala ang yaman natin sa hukay. At kahit ang yaman, walang magagawa sa isang napakatinding problema. Sa isang napakatinding problema na sabi nga daw sa Biblia, darating anumang oras, anumang araw na hindi mo inaasahan. So ano yan? Ano ang sinisimbolo ng ekstrang langis na yan? Para sa akin, holiness, kabanalan, relasyon sa Diyos. Kaya, tingnan po ninyo, nang hihingi ng kahit konting langis, kahit konting kabanalan, yung 5 hangal, pinahiram? Hindi. Ano yun? Kasungitan? Hindi. Pinapakita sa atin that we cannot survive, we cannot live on borrowed holiness, borrowed relationship with God. Hindi po pwedeng ipangumunyon mo mamaya yung taong wala dito. Hindi po pwedeng ipangumpisal mo yung asawa mo, bagaman may ibang gumagawa nito. Father, yung kasunod ko, asawa ko, babaero. Father, yung kasunod ko, asawa ko, bumangera. Kaya madalas, nababatas namin, nasasabihan ng ganito, kasalanan niyo po ang sabihin niyo, hindi ang kasalanan ng asawa niyo. Ay, opo pala, Father. Nasabihan ko rin ng mga kaibigan ko, simba, magsimba kayo, tuwing linggo. Hindi porke pari ang kaibigan niyo at pinagdarasal kayo ay okay na.
sapagkat ang relasyon sa Diyos dapat personal, hindi yan nahihiram. Magandang pinagdarasal ka, pero iba pa rin ang epekto at pakiramdam kapag ikaw mismo ang nagdarasal at lumalapit sa Kanya. Nevertheless, hindi naman ibig sabihin porke tayo nagsisimba, nagdarasal, nagro-rosaryo, okay na. Lahat ng yan ay dapat humantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya mapapansin po ninyo, kapag kayo nagpapabless ng krusipiho, ng rosaryo, skapularyo, o anumang religious articles, isa sa mga sinasabi kong panalangin ay, Lord, tulungan mo po siya na sa pamamagitan ng mga gamit pampabanal na ito, maging banal sila at sila'y mapalapit sa iyo. Sapagkat kung hindi hahantong sa kabanalan ng lahat, walang kwenta ang lahat ng yan. Yun ang sinisimbolo ng ekstrang langis sa Ebanghelyo. Doon nagkatalo. Sipin po ninyo. Sa face value, wala namang pinagkaiba yung 5 matalino at yung 5 hawangal eh. Di ba? Pareho silang may daladalang ilaman. Pareho sila ng kilos. Pare-pareho pa rin silang nakatulog. Nagkatalo. Nagkakitahan ng kaibahan. Nang maghating gabi, nalaman kung sino ang may extra. Kung sino yung may malalim na relasyon sa Panginoon. So kung lalagyan natin ito ng simbolo, yung hating gabi ay sumisimbolo, sabihin na natin sa matinding problema. Ayun. Pare-pareho kayo. Hindi ko malaman kung ano yung at kung sino yung banal na tao at banal na aso sa andong kabayo. Magkakaalaman yan sa maraming paraan, pero isa yan sa pagharap natin sa mga matinding problema na pwede nating pagdaanan. Magkakaalaman kung sino yung may extra dyan, kung sino yung may malalim na relasyon sa Diyos. Kaya, pagpraktisan hindi pa man, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung magiging very keen lang tayo, magbigay tayo ng extra. Anong sabi niya? Mahalin niyo ako, buo. Huwag konti. Buo. Anong sabi niya? Mahalin mo kahit kaaway mo. Oh, extra yan. Kasi dapat ang minamahal lang, hindi mo kaaway. Anong pinapahiwatig niya? Magbigay ka. In whatever forms. Kahit nasasaktan ka, kahit parang said ka na. Extra. Umasa ka, sumampalataya ka, kahit sukul ka na, kahit parang wala ng pag-asa. Extra. Yung mga extra ngayon, hindi basta rosaryo, hindi basta dasal. Magbigay tayo ng extra sapagkat yun ang mas magpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Come to think of it, hindi naman yan din tayo hihilingan na hindi natin kaya. At hindi niya tayo hihilingan kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya sa totoo lang, lalo pat kung ikay nagdarasal at nagsisimba naman, meron ka talagang ibibigay na extra. Kung bakit nawawalan ka ng pag-asa, ayaw mo lang magbigay, ayaw mo lang magsugal, mas pinipili mo ang bumigay kesa magbigay. Natatandaan niyo po ba, hindi ko alam kung sa inyo ako humingi ng panalangin ha? Mga 2 months ago, sabi ko may laban kami, championship, basketball team ng mga pare, mga Bulakenyo, laban sa basketball team ng mga pare sa Manila, Malilenyo, championship ng pari, Olympics. Natatandaan niyo? Kung natatandaan niyo o kung hindi man, so naglaban na kami 2 months ago. Hindi ba kayo magtatanong kung sino nanalo? Wag na. Oh, that's tayo. At hanggang ngayon, hindi talaga ako makamove on. Hanggang ngayon. Pag naalala ko, napapapit lang.
No offense sa Manila, magaling ang Manila. Reigning champion yan. Madalas mag-champion yan. Malakas talaga. Pero para sa akin at para sa amin, kaya eh. Noong unang pagharap namin, ngayon sa turnamentong ito, tinambakan tayo 27 yata. Hinabol natin, wala pa ako. Wala ako sa court. Nandun ako, binangko ako. Hindi, kaya eh. Kaya talaga, kaya eh. It's just that we easily collapsed, gave up. When our shots were not falling, when we could not defend them, nang lumalaki na ang lamang nila sa amin, we collapsed. Bumagsak ang shoulders, bumaba ang moral, wala nang place, nagkakasisihan, kahit makashoot pa unti-unti, yung kapwa player namin, yung kakampi namin, wala nang nag-cheer. Talaga! Mga second quarter pa lang mga third quarter pa lang yan. We were like, nangyari? Ba't di tayo makashoot ka, no? Ba't sila madalas makashoot? Ang hilap lang bantay. Ano nangyari? Without realizing, we prepared for that. Pinaghandaan namin yon. Naghanda kami. Hindi naman talaga sa madaling laban. Naghanda kami sa mahirap na laban. Kung bakit nandyan ang mahirap yung laban, saka naman kami pinanghinaan ng kalooban. We prepared for that. Naghanda ka dun eh. Nandun na yun. Bakit hindi ka nagbigay ng extra guts? Bakit hindi ka nagbigay ng extra effort, extra hustle? Matalo man, binigyan mo siya ng magandang laban. Hindi maganda yung laban, kakaya. Meron kaming ibibigay. Pinili lang namin maagang bumigay. O kayo naman, kamusta kayo? Anong mga laban nyo ngayon sa buhay? Isa ba kayo sa mga Katoliko Kristiyano na nagrereklamo kung kailan naman ako nagro-rosaryo na, kung kailan naman ako hindi nagmimintes sa misa, kung kailan naman ako nagpapakabuting tao na, saka naman nangyari ito. Hindi pumasa sa board exam yung anak ko, yung pamangking ko. Nagka-problema kami sa negosyo. Nagkakaproblema ako ngayon sa trabaho. Sinisiraan ako ng tao. Hindi magkasundo ang mga anak ko, ang mga kapatid ko. Nagkahiwalay ang mga magulang ko. Ngayon pa ako nagkasakit. Nagkasakit ang mahal ko. Namatayan ako. Lord, magkaliwanagan tayo, ha? Bakit tayo nandito? Ba't ka nagsisimba? Ba't ka nagdarasal? Bukod sa tayo nagpapasalamat sa Kanya, para hindi tayo magkaproblema? Oo. Pero huwag masyadong ganyan ang intensyon kasi hindi talaga mangyayari yan. Habang nabubuhay tayo, may problema. Habang nagmamahal tayo, mas magkakaroon tayo ng problema. Mas magandang isipin, kaya ako narito, gusto kong mas maging close pa sa iyo, Lord. Kasi alam ko, magkakaproblema at magkakaproblema ako. Para pag dumating na, alam kong may ibibigay ako. Kasi malapit na ako sa iyo. Kasi may pondo na ako eh. Nagdarasal na ako eh. Nagsisimba na ako eh. Kaya sa totoo lang, may ibibigay ka. Ayaw mo lang ibigay. Mas pinipili mong magreklamo, mawala ng pag-asa, and therefore, bumigay. Huwag ganon. Isipin po ninyo ang Panginoon, nakaranas din nun. Sa hardin ng Getsemane, naisip niya marahil, Ama, nagkatawang tao na ako eh. Pinanganak na lang ako sa sabsaban. Mahirap lang yung pamilya ko. Nagpagaling ako, nangaral ako. Walang bayad. Lagi na lang sila. Kailangan pa ba akong mamatay talaga? Kailangan pa ba? Pwede bang yung kalis ng paghihirap, ialis mo na? Nakita niyo? Pero ano sabi niya? Sige, kung gusto mong mamatay pa ako extra, sige, gagawin ko. Kaya siya'y namatay.
Kaya naman naranasan niya ang muling pagkabuhay. Walang muling pagkabuhay kung walang namatay. Kapatid, kung mas pipiliin mong magbigay ng extra, sige Lord, uunawa pa ako. Sige Lord, papatawarin ko pa. Sige Lord, ako pa rin ang magbibigay. Sige Lord, susustentuhan ko pa. Sige Lord, aalagaan ko. Sige. Lord, extra na ito. Huwag mo kong pababayaan. Pag pinili mong magbigay ng extra, hindi ka niya pababayaan. Hindi. Basta wag kang bibigay. Sipin po ninyo. Kailan dumating yung lalaking ikakasal? Nung ginagamit na ng matatalinong ang extra. Pagkatapos ng extra, wala na. So dumating siya habang ang ginagamit nila ay extra. Alam ng Panginoon kung sagad ka na. Alam ng Panginoon kung extra na yung ginagamit mo. Alam ng Panginoon kung pagkatapos ng pera mong yan, wala na. Alam ng Panginoon kung pagkatapos ng pasensya mo yan, wala na talaga. Alam ng Panginoon kung alam ng Panginoon when you are already struggling on an extra. Hindi dadako yung mawawalan ka. Dadating siya. Doon mo siya makakasama. Doon mo siya mas mararamdaman talaga. Kaya, piliing magbigay ng extra. At sinisigurado ko sa iyo, hindi ka bibigay. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Sapagkat, mas mararamdaman mo siya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Sa mga pinag-aaral kahit hindi kanyang anak, sa mga inaalagahan kahit hindi niya sariling magulang, sa mga nag-aalaga ng magulang na laging siya na lang ang nag-aalaga, sa mga sagad na sa sakripisyo para sa iyo ito, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Sa mga nagtitiis sa asawa, sa mga nagtitiis sa anak na pasaway, alam kong may magagawa. Sa nagbabayad ng utang ng iba, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa mga hanggang ngayon hindi makapasa sa exam, bagamat nagsisikap talaga, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung kami ay titingin sa iyong nakabayubay sa krus, halos hindi magkamayaw ang iyong mga kamay. Napakalaki ng binigay mo. Napakalaki ng extra binigay mo. Namatay ka para sa aming lahat. Hindi mo na kinakailangan gawin yan. Ginawa mo pa rin. Pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ito sana ang matanim sa isip namin. Lalo pat kami nasa extra na. Kasi pagod na kami. Hirap na kami. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Pero isang bagay ang siguradong dapat namin gawin. Ang kumapit kami sa iyo, ang hindi kami mawala ng pag-asa, gagawin namin. Hallelujah! Tulungan mo lang kami. Hindi namin kayang mag-isa. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon
tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon ang pagod mo, ang sakripisyo mo, lalo-lalo na kung hindi naman para sa iyo, para sa iba, na sa iyo lang lagi umaasa, sapagkat kung hindi ikaw, sino pa nga ba? Mayroong magandang mangyayari sa taong may mas malaking puso kaysa sa kanyang mga kapatid. Siyang nag-aalaga sa kanyang mga magulang. May mas mataas na pangarap para sa kanilang mga anak. Siyang nagsisikap. May malasakit para sa kanyang kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito tumukom sa nangubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo, ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Nagtaktang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilikuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, ay sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sama si Joyce, Anita Juan, Nene, Ama, Micaela Arsenio, Gorio, Emel, Paulino, Nay, Jacinto, Yonggeso, Mariaso. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ramon, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasagat, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka sa mahigit pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsilbi tayo. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, ang laging nagbibigay ng buong buo at ekstra para sa ating lahat. Mapalad tayong lahat na Kanyang minamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. At umapaw ang aking saya. Mamahal niya ang nadarama. Ay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ng Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak.
pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y pasasalamat sa'yo'y pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at hinihiling naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin mo ang mahal na Birhen ng Nazaret. Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling pusilap. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y hinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil ng pananalangin, pati luha'y pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inang liyang, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Pira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Next week po, sisimulan na ang paggawa sa gate po natin para mas makita yung simbahan natin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of God,
they saw a great light near the stream, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your name. Salamat po. Thank you. Thank you po.